blessings only lead to eternity, may lead for us to see the Lord Jesus Christ even now. Kaya Panginoon, salamat po din na alam namin na kayo kumikilos muli sa ibang mga iglesia, sa ibang mga churches, na matawag sa inyong pangalan. With them, Lord, we're also calling out to you, and with them, we're also hoping in you, na wala sa ilang tanging may kanhalamang na ang Panginoon sa Kristo. Panginoon, alam po namin maging mga kasalanan. Ako man, Panginoon, at sino man sa amin dito, I would only want to feel good about ourselves, na kami po'y matuwasan ng mga sariling Panginoon, na wakay matanggal po ito sa amin. But we would rather see yung aming pong kahinaan, aming kahulugan, aming kalituan. At kami magpasalamat na buti na lamang may kaligtasan, may kapatawaran kay Kristo lamang. So, Lord, with us, with other churches, we call out to you. We pray for them too. We pray for ourselves, hoping and trusting na kayo po ay kilos ng dakila sa buhay po ng lahat ng mga palagay sa buong mundo sa pagpapatuloy po ng Ebanghelyo habang hindi po dumarating ang aming Panginoon sa Kristo. Kaya muli kami po tumaasa sa inyo. Sa lahat na ito, ang aming pagsamba ay sa pamamagitan lamang ng inyong kapangyarihan, dakilang pumilos ang banal na Espiritu upang makonvict kami sa aming mga kasalanan, makita namin ang kahalagahan ni Kristo. Siya lamang po ang may taas sa amin. Tulungan niyo kami sa lahat ng aming gagawin, sa aming sa preaching, sa devotion, sa mga panalangin, sa pag-awit namin, sa Sunday school ng mga ng buong church, sa Sunday school ng mga bata, sa aming fellowship, ang kayo ang pumunto sa nakila sa lahat na ito. Again, Lord, we're looking to you in all of this. Worship will not come from us, it comes from you. So bring us back to you, O God. Make us see the Lord Jesus Christ in His greatness and glory once again. Nagkakatiwala po natin sa inyo, Panginoon, ang lahat na ito, ito pong aming kilala sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Happy Lord's Day po sa atin. Para sa call to worship po natin. Saan po natin yung Bibles natin sa Psalm chapter 8. Psalm chapter 8, basahin po natin yung buong chapter. Sabi po dito, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory above the heavens. Out of the mouth of babies and infants, you have established your strength because of your foes, to still the enemy and the avenger. When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place, what is man that you are mindful of him, and the Son of Man that you care for him? Yet you have made him a little lower than the heavenly beings, and crowned him with glory and honor. You have given him dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet, all sheep and oxen, and also the beasts of the field, the birds of the heavens, the fish of the sea, whatever passes along the paths of the seas. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. God created the heavens and the earth. That's the very first verse ng Bible sa Genesis. Creator of everything. Gumawa ng mundo at lahat ng nabubuhay dito. Siya ang gumawa ng buong kalawakan, the whole universe. Sa kinalalagyan niya. You have set the stars in their place. Siya rin ang gumawa sa atin, kay Adam and Eve, na kung kanino nagmula ang buong humanity. At dahil siya ang gumawa ng lahat, siya ang may-akda at may-ari ng lahat. Natutunan po natin ito sa unang chapter sa Sow Your Seed sa Bible studies po natin, where we see God is our Creator and we are His creation. Ngayon, kung ang lahat ng bagay gawa niya, ibig sabihin, ginawa niya ito with His purposes, with His intentions. At alam natin na ang kanyang purpose is for His glory. For Him to be made known.
Tulad nga nasabi sa verse 1 and 9, how majestic is your name in all the earth. God created the world for His glory to be shown and displayed. Sabi nga sa Psalm chapter 19 verse 1, the heavens declare the glory of God, and the sky above proclaim His handiwork. So, kung gaano kalaki at ka-majestic ang universe, ng how vast and big the universe is, na hindi na nga natin alam kung ano pa yung, kung hanggang saan yung universe, hindi na nga natin alam kung ano pa yung meron dyan na hindi na discover ng tao. Kung gaano kalaki yun, kung gaano ka-majestic yun. Pinapakita nito ang kapangyarihan at talino ng Panginoong Diyos na siyang gumawa nito. Kapag nakakita tayo ng mga magandang tanawin sa nature, ba, sa beach or sa mga mountains, ganyan, na-amaze tayo na-connect natin na, grabe, ang galing ng Panginoon, siya yung gumawa nito. Makikita natin yung glory at majesty ng Panginoon sa creation. So, pinapakita talaga ng buong creation yung glory niya. Nabasa ko po sa isang message ni John Piper na sa paggawa ng Panginoon sa buong creation, hindi niya dinadagdagan yung glory niya. God is already perfect at lahat ng attributes at characteristics niya ay perfect niya. And that includes yung glory niya. So yung glory niya perfect na hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng multiply. It's perfect as it is. Kaya ang creation, it is meant for yung perfect glory na yun to be manifested, to be shown, makita. Pinapakita niya ang kaluwalhatian niya in creation. At ang glory ng Panginoon, sabi din dun sa message na yun na it is the perfect harmony of all His attributes into one infinitely beautiful and personal being. So, ang glory ng Panginoon is all His goodness and perfection. Yung pinakakabuuhan ng kabutihan at kagandahan ng Panginoon. That's it. That's His glory. It is beautiful. It's amazing. It's wonderful. At ito ang pinakamagandang bagay na makikita, may intindihan, or even may experience ng tao. It is the most beautiful, wonderful, amazing thing that man can ever behold or appreciate. I think kulang pa nga po yung words in all languages to describe gaano kabuti yung Panginoon, to describe His glory. Words cannot describe His glory. Ngayon, tayo mga tao, hindi lang niya tayo create. We are created in His image and likeness. May kita ito sa design niya sa tao. Nalala ko po sa isang usapan namin ni Pastor. Sabi niya, yung ability ng tao to create, it shows yung pagiging creator ni God. Yung pagkakaroon ng talino at wisdom ng tao, it shows na yung gumawa ng tao may mas higit na talino at wisdom. Kaya yung paggawa ng Panginoon sa atin in His image, ibig sabihin, it is to show and display God's glory. It's meant to reflect who God is. Kaya bilang mga Kristiyano, we are called to live for Him dahil ito yung design niya sa atin for us to show His glory to one another bilang Kanyang mga ginawa in His image. Yun yung pagiging image bearers natin ng Panginoon. We are to show, display that glory of God to one another and to others. Isa rin po sa mga natutunan ko bilang Kristiyano ay kung paano nagiging paraan yung command ni God, yung magpadami ng tao sa purpose niya para ipakita yung glory niya. It's very connected. Kasi mas maraming tao nabubuhay, mas maraming tao mapapakitaan ng glory niya. His glory is even more shown, more displayed, more magnified kapag mas lumatami ang nakakakita. Kaya lalo pong mas nag-make sense sa akin kung bakit yung utos ng Panginoon kay Adam and Eve is to fill the earth and subdue it. At lalo din nag-make sense kung bakit kailangan ipakaya ng gospel. Kasi yun yung purpose for His glory to be shown. Dahil gusto niya na makita ng marami yung glory niya. Gusto niya punuin ang mundo ng Kanyang glory. Which is yun nga yung purpose niya sa creation. At tayo po yung bilang mga tao yung makakakita, makaka-appreciate, and matutuwa, ma-amaze, magagalak sa glory niya. Sabi sa verse 4, what is man that you are mindful of him? Sa perfection ng glory ng Panginoon, bakit nga naman kinonsider ng Panginoon ang tao? Bakit ginamit niya ang tao para ipakita at itanghal yung glory niya? Lalo na at alam natin, nalaglag tayo sa sin, kasalanan. Ang kasalanan, alam natin na ito ay paggawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Mga bagay na hindi pinapakita yung glory niya. Pamumuhay na hindi ayon sa design niya.
bilang image bearers niya, sin is living against being image bearers of God. Ibig sabihin, sin goes against God's purpose for His glory to be shown. Sin makes His glory not shown. But also, nagkakaroon din ito ng effect sa atin sa paraan na hindi na natin hinahanap, hindi natin tinitingnan yung glory na yun ng Panginoon. Dapat tinitingnan natin. Sa halip, tinitingnan at hinahanap na natin yung sarili nating glory. Yung sarili nating kagustuhan. Pinagpapalit natin ang glory ng Panginoon sa sarili nating glory. Yun ang ginawa ng sin. That's what sin is. So sa ating pagiging makasalanan, with that reality na we are robbing, stealing God's glory, lalo pang hindi worthy yung sinabi sa verse 4 na, lalo pa tayong hindi worthy. Lalo nga, mas nagiging mas mabigat sinabi sa verse 4, what is man that you are mindful of him? Lalo tayong hindi mas deserve. Kasi nalaglag tayo sa sin. Pero balikan po natin ang salvation natin ni Christ. Dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus-Kristo, ibinabalik tayo ng Panginoon sa kanyang purposes at mas lalo pang napapakita ang glory niya in a way na makikita at maiintindihan lang natin through salvation. Dahil lang galing tayo sa perspective na lumayo tayo sa glory ng Panginoon, dahil sa pagiging makasalanan natin, ngayon nakita na natin yung glory niya through salvation. Yung mercy, yung habag, yung grasya niya, yung awan, habag niya. Nakita natin yun through salvation. Sa chapter 7, makikita na ang kasalanan ay dudulot ng paghihirap at suffering in the previous chapter. Na kung paano yung sinner nga is, yung babalik din sa kanya yung mga kasamaan na ginawa niya. At ultimately, dinadala ang sinner into God's judgment, anger, and wrath. Pero binigyan niya tayo ng kaligtasan ng Christ. We have that. From this perspective, makikita talaga yung awa niya, yung mercy. At dahil dito, mas nagiging malalim at mabigat ang appreciation at understanding natin ng glory ng Panginoon. We see the glory of God in His goodness, kindness, mercy, and grace in our salvation in Christ. So through salvation, we see God's glory even more. God's glory is even more displayed sa atin. Kasi we now see it in the lens of mercy, in the lens of grace. Merong kaligtasan kay Christ. Gusto ko lang po i-share yung appreciation ko sa kung paano pinapakita ng glory ng Panginoon through creation. Pero ultimately, pinupoint kay Christ. Di ba na sobrang ayos ng universe? Sobrang ayos at galing in a sense na lahat ng bagay nag-work together. Mga pinag-aaralan na laws sa science, mga principles, mga systems. Sobrang galing niya kasi lahat ng bagay parang sobrang precise. Sobrang, it works very well together. So, nakikita yung talino ng Panginoon sa mga bagay na to at nakamangha. Pero as I appreciate the gospel more, mas lalo pang lumalalim yung appreciation na yun sa glory ng Panginoon na dinidisplay dun sa pagka-perfect ng creation niya. Kasi di ba dinidisplay nun yung pagkaganda ng creation, yung glory niya. Pero, mas na-appreciate ko yun kasi natutunan ko po na lahat ng bagay sa buong creation, from tiny microscopic atoms to vast planets and galaxies at kung ano pang meron dyan na hindi pa naintindihan ng tao. At lahat na yung mga laws, yung mga systems na nag-govern na lahat ng bagay na to, lahat ng nag-play out sa buong universe, lahat ng yon is because for us to see Christ. Paano? Kasi lahat ng bagay na nag-work para magpatuloy ang buhay, human life. Sabi nga po nila na ang earth, sobrang perfect, sobrang precise ng conditions ng earth to sustain life. At dahil sa pagpapatuloy ng human life, ginamit ito ng Panginoon para sa pagpapakita ng fullness ng glory niya. Yun nga kay Christ. Kumbaga, kung hindi nag-work lahat ng bagay how it should be, maaaring hindi magpatuloy ang human life. At kung hindi ito magpapatuloy, walang object of salvation. Walang ililigtas. At kung walang ililigtas, walang makakita ng glory ng Panginoon in salvation through Christ. So, ginawa ng Panginoon, lahat ng mga bagay, ito, exactly how it is and how it works para sa purposes niya in Christ. Na ganun pala, konektado pala, na hindi lang yung ang ganda ng nature, ang ganda ng world, ang galing ng universe. It all connects back to how it points to Christ. Makita natin si Christ in how all of these things work. Kaya lumalim po yung appreciation ko ng glory niya in creation.
Kasi it culminates in Christ. Hindi na lang naiiwan sa pag-marvel or nakakamangha, na-amaze sa glory ni God, sa kita sa creation, nauuwi kay Christ. It points me back to Christ. So as we see our salvation in Christ, binabago tayo ng Panginoon. Binabago niya yung mga kagustuhan natin, yung mga panlasa natin, yung desires natin, nagiging desire natin ng Panginoon. Kasi siya yung nagligtas sa atin. Ginugustuhan natin ng Panginoon. We are drawn to Christ. And as we are drawn to Him, we are moved to follow Him. Ginugustuhan natin sumunod sa Kanya. So, ibig sabihin, na ibabalik tayo dun sa kung ano yung original na design sa atin ng Panginoon through our salvation. Kasi ginugusto na natin yung mga bagay na kalooban ng Panginoon. And that is our being an image bearer of life. We're being brought back to that. Pero ngayon, with deeper appreciation and understanding, kasi galing sa perspective ng makasalanan, may ligtas. Kaya sa salvation na ito, at kung papaano lahat ng ito ay bumabalik sa glory ng Panginoon, we now see na ang glory niya is our joy. It is our joy. Sa una pa lang, masasabi na natin na yun ang makabuti sa atin kasi man seeks for what is good, what is beautiful. And God's glory is perfectly good and beautiful. So, una pa lang, sabi natin na yun na dapat yung makabuti sa atin. Pero now, through salvation, mas kita na natin yun. Na His glory is really for our good. At makikita rin kung paano talagang gusto ng Panginoon makita natin ang glory. For our appreciation, for our good. So Christ is the ultimate display of God's glory. And we see that again through salvation. Kaya ngayon, nagiging mas meaningful at mas nag-make sense na purihin at sambahin natin ang ating Panginoon Diyos. Tulad ng kung anong design at purpose niya sa atin, to glorify Him. So then, as we see our salvation once again in Christ, sa araw ng pagsamba po natin ngayong araw, bigay po natin ang glory at honor sa ating Panginoon. Bigay po natin ang papuri at salamat, and let us worship Him dahil nakita natin ang glory ng Panginoon, the Lord Jesus Christ. Now more than ever, because of our salvation. And it is our joy. So tayo po yung magsitayo. Kantahin po natin ang hymns natin this morning. For our first hymn, we will be singing, Joyful, Joyful, We Adore You. So with this hymn, let us sing joyfully, knowing na yung glory ng Panginoon, yung pala yung talagang joy natin. So maybe sing it with glad hearts, and we sing our praises to God. Ocean, death,
our God, let your light upon us shine. Teach us how to love each other, lead us to the joy divine. Mortals join the mighty chorus, which the morning stars began. God's own love is reigning o'er us, joining people hand in hand. Ever singing much beyond what victors in the midst of strife. Joyful music leads us onward in the triumph song of life. Para sa susunod po nating hymn, we'll be singing something new. Title is His Glory and My Good. And to teach us, we'll be singing one verse and one chorus para ma-familiarize po tayo sa tune. So yung verse by goes like this. There is hope in every trial. I see Him as I should. Then my eyes are lifted upward for His glory and my good. So in faith I follow Jesus on the road not understood. For I know that He is working for His glory and my good. And the chorus goes like, to our God be the glory, to our God be praise, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. Okay, let's sing po from the start. I have seen my Father's glory, revealed in Jesus Christ, and the more that I behold Him, the more He satisfies. When I gaze upon His beauty, when I see Him as I should, then my eyes are lifted upward for His glory and my good. There is hope in every trial, for I can trust the Lord. He will turn my heart towards Him and help me bear the thorn. So in faith I follow Jesus on the road not understood. For I know that He is working for His glory and my good. To our God be the glory, to our God be praise, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. See the open arms of Jesus upon the cross that day, but they understood as weakness deserves my every praise. For the charge that was against me, it was nailed into the wood. Yes, I know that He has saved me for His glory and my good. To our God be the glory, to our God be praise, He alone, the name above all names.
I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. Would I gladly be nothing if Christ would be made more? Would I see the only kingdom and far outweighs them all? I will stand before my Father, where the saints of faith have stood, and with joy my Lord shall praise Him for His glory and my good. And with joy my Lord shall praise Him for His glory and my good. To our God be the glory, to our God be praise, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. Yes, I know His glory is my good. Mari na po tayo makaupo. Sa pagbibigay po natin ngayong araw ng offerings po natin, makita po natin na konektado pa rin po ito sa pagbibigay ng glory sa Panginoon. Still connected to God's glory. Ang ating mga resources, ang ating offering, sa Kanya naman lahat ng mga bagay na ito. So we recognize na Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. We're saying na He owns everything. We're giving Him glory. Kaya magkaroon po tayo ng joy and humility sa pagbigay po natin. Kasi alam natin na sa Kanya naman lahat ng bagay niya. Ma-encourage rin po tayo dahil ginagamit ng Panginoon ang mga offering natin para sa Kanyang purposes. Still, konektado pa rin sa pagpapakita ng glory niya sa mundo. Kaya magkaroon po tayo ng humility, gladness, joy sa ating pagbibigay. Hindi dahil alam natin kasi bumabalik ito sa atin, pero it gives God glory and He uses it for His glory. Para lang po sa aming mga guests na ang pagbibigay, it is an obligation of the Christ Glory Church members. For the guests, we'll be gladly accepting po your offering. Aming salamat. Let's pray po para sa preaching. Salita ng Panginoon. Panginoon, salamat po for all these things. Salamat po sa biyaya po ninyo ng araw ng pagsamba. Salamat po dahil again ang paraan para makita namin ang paluwalat kayo. Salamat po, Panginoon, dahil yung salvation namin hindi lang ito naiiwan sa something na para sa sarili namin, pero makita namin it's for your glory pa rin. Salamat, Panginoon, dahil through salvation, you have magnified your glory to us. It has become our joy. It has become ang aming kagalakan. Something na i-desire namin, something na you look forward namin. And as you use your word to remind us ng salvation namin sa Panginoon Yesu Cristo, may we hope more, may we continue to have faith, mapag-aasa pa sa inyo. Kung makita pa ang biyaya ninyo, makita pa ang glory ninyo, once again, all of its goodness. Perfection. Kaya Panginoon, maging gamit-gamit po ang preaching na ito para sa amin. Maging blessing sa amin. How it was a blessing to Renz, may it be also a blessing sa amin
You allow Him to be using Panginoon para makita namin ang aming kaligtasan ng the Lord Jesus Christ. Nawa Panginoon, bigyan niyo kami ng pag-treasure, ng pagpapahalaga sa salita po ninyo. Paunin namin ito sa araw-araw, huwag na maiwan ito sa mga namin. Huwag natin may isip. Look back, may this increase our appreciation of you. May it make us more like the Lord Jesus Christ. Patuloy kumilos po yung Panginoon sa amin sa salita po. Salamat po sa kabutihin niyo sa amin, the opportunity to hear your word today. Maraming salamat muli for all the praises and the glory. Nawa ang Panginoon sa Kristo lang ang bayan. Pray for this. Consider po tayo para po tayo ng ating verses for today. Buksan po natin ang ating Bibles sa Philippians chapter 1. That we will be reading for verses 15 to 18. Verse 15. Some indeed preach Christ from envy and rivalry, but others from goodwill. The latter do it out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former proclaim Christ out of selfish ambition, not sincerely, but thinking to afflict me in my imprisonment. What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in that I rejoice. Pagpalain po ang pagpapahayag ng salita ng Panginoon. In the Holy Spirit. Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Happy Lord's Day. Salamat po sa Panginoon dahil nandito tayo muli, and it's really humbling whenever tayo po ay pagtitipunin ng Panginoon para sa pagsamba sa Kanya. And it's really humbling din yung narinig natin kay Charles na who are we para tayo ay isipin at mahalin ng Panginoon. Wala naman talaga. Biyaya lang po ng lahat ng Panginoon sa atin. And so if we would again see yung lyrics nung kanina pong inawit natin doon. Sabi doon, would I gladly be made nothing that Christ would be made more? Would I seek the only kingdom that far outweighs them all? At yun po yung kaparehas na tanong na ating haharapin sa umagang ito. As we continue with our series sa Philippians chapter 1 verses 15 to 18. Nawa po ang panawagan ko lang po sa atin lahat ay panalangin. It's really magkaroon po tayo ng honesty and kapakumbabaan. Tayo rin sa sarili po talaga natin isuriin. Wala talaga po sa aking kagalingan, wala rin sa aking paghahanda. At kahit nga isang sentence lang ng aking sasabihin na tumama sa atin, should bring us again to really examining ourselves and looking into the Lord Jesus Christ. At tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po muli sa umagang ito. It is indeed a blessing whenever we are gathered together for the Lord's Day. Unang-una kung paano kayo naging mabiyaya sa amin na talikuran ng aming sarili at piliin na sambahin ka. Because left in our own, pipiliin namin ang mga makakamundong bagay na magpahinga na lamang, mamasyal o kung anumang maisip ng tao. Pero mabiyaya po kayo sa amin na dinala nyo kami dito para matanggap ang mga biyayang inihanda nyo para sa amin sa pamagitan ng panalangin, sa pagpapahayag ng mga salita at sa pag-awit. Kaya salamat po Panginoon muli sa umagang ito na sama-sama kaming tumingin kay Kristo dahil ang mensaheng ito ay kaparehas na kailangan ko rin mapakinggan gaya ng lahat sa amin na nandito. Kami nagtitiwala lamang po sa inyong biyaya at habag sa amin. And so God, may Christ be exalted, may the gospel be preached, and nawa Panginoon, may this bring us to repentance and faith in the Lord Jesus Christ. Kaya salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.
Babasahin ko po muli yung Philippians chapter 1 verses 15 to 18 at ngayon po ay babasahin ko naman sa Tagalog. Sabi po dito, totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkainggit at pagkahilig sa pakikipagtalo. Ngunit meron din namang nangangaral na may tapat na hangarin. Si Kristo'y ipinapangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal, sapagkat alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita. Ngunit ang iba ay nangangaral ng hindi tapat sa kalooban, kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangad nila'y dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkakabilanggo. Ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagalak ko na si Kristo ay naipapangaral, maging tapat man o hindi ang hangarin ng mga nangangaral. I have entitled this sermon, Whatever the Reason, Christ is Exalted. Naalala ko po, years ago, ako po ay naimbitahan ng isang pastor to attend an online seminar na ninong po namin din ni Kyla. And bago po magsimula yung seminar na yun, we were having a discussion. Yung kinukwento niya sa akin na sabi niya, alam mo, itong magsasalita sa atin sa seminar, isa to sa mga paborito kong preacher. Para siyang si Charles Spurgeon. And I had high expectations, high hopes. So, ini-imagine ko isang taong siguro malaki, matipuno, malalim ang boses, na talagang nilikha ng Panginoon to preach the gospel. Pero yun ay standard pa rin pala ng tao. Pero pagpasok ko po dun sa online seminar, nagulat ako. Dahil ang nakita ko ay isang lalaking who was sitting on a wheelchair, could barely talk straightly. Isang lalaki na may kapansanan, isang lalaki who has special needs. Malayo po sa inaasahan ko. Pero hindi ko po makakalimutan yung tanong na binitawan niya sa araw na yun, iisang linya na hanggang sa araw na ito, ay hindi ko po makalimutan. Ang sabi niya, do you love preaching more than Jesus? Mahal mo ba ang pagsisermon at pag-preach more than Jesus? And that was almost a life-changing question na narinig ko sa araw na yun. That one question changed me. It forced me to examine my heart. And then I realized how easy it is, especially for us who have been preaching for years, to slowly shift our identity away from Christ and toward what we do for Him. We start defining ourselves not by the Savior we proclaim, but by the act of preaching itself. Not by the advancement of the gospel, but by our role sa iglesia. And what happens, we begin to have the platform more than the person of the Lord Jesus Christ. The ministry more than the master. The work more than the one who called us. Kaya mapapatanong talaga tayo. Not just for us preachers, even for us who proclaim the gospel sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa atin na namumuhay bilang Kristiyano, bilang tatay, asawa, anak, sa trabaho, o sa kahit na anong aspeto ng ating buhay. Bakit mo ginagawa ang ginagawa mo? Is it for the glory of God? Dahil lang minamahal mo o ano yung gusto mong gawin para pa rin sa Santo. So again, going back to Philippians chapter 1, in my previous sermon, nakita po natin doon na the Philippian believers were really concerned about Paul's status. Nakamusta na kaya si Paul? Na siya ay nakakulong sa halos na 2 taon and hindi nila alam kung kamusta na siya. But ultimately, they were concerned about the gospel, the advancement of the gospel. Ang sabi doon ni Paul, huwag kayong mag-alala. Whatever has happened to me, mas nakatulong pa nga para maipahayag ang ebanghelyo kahit sa mga tao na parang mahirap abutin na ito. The prison guards. Kaya salamat sa Panginoon that siya ang nag-orchestrate ng lahat ng kaganapan sa buhay, even sa buhay ni Paul, para nang sa gayon ay patuloy na mapahayag po ang mabuting balita. So Paul begins the body of his letter by informing them of how things are going with him. Gusto niyang paalalahanan sa kanila that whatever circumstances na nandun siya, he wants to let them know that amidst the troubles, he is rejoicing and they can be also rejoicing. He is rejoicing for 2 reasons. At yung nakaraan, ang nakita natin doon is Paul is rejoicing because the gospel is advancing despite
the persecution and opposition. Kahit na nakakulong siya, amidst the suffering, the gospel was still advancing. So sa umagang ito po, ang makikita naman natin is that Paul rejoices because Christ is being preached despite of being impure motives of those who proclaim the gospel. Sa kabila po ng kanilang maling motibo, si Pablo ay patuloy na nagagalak dahil si Kristo ay patuloy na inapapahayag at patuloy na nakikita ng ilan na ang kaligtasan ay tanging sa Panginoong Hesukristo lamang. So, dalawang bagay po na nais kong makita natin sa umagang ito. Una ay, God sovereignly advances the gospel even through messengers with sinful motives. Remember, may mga mananampalataya po na naging mas matapang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo dahil sa pagkakakulong ni Paul. Pero sabi ni Paul, may dalawang klase ng taong nagpapahayag ng Ebanghelyo. Hindi sila nagkakaiba ng mensahe, pero sila ay nagpapahayag tungkol kay Kristo, pero ang kaibahan lamang ay pagdating sa kanilang motibo. Hindi ito usapin kung sila ba ay tunay na Kristiyano o hindi, o kung sila ba ay mas malalim sa pagkaunawa sa gospel o hindi. Pero ang sinasabi ni Paul, ang pinagkaiba nila ay mas malalim at mas hindi natin basta-basta makikita. Yung motibo nila. Yung puso nila na lalo na kung paano nila tingnan si Pablo bilang kapatid sa pananampalataya. So these are two distinct groups. Though divided in motive, they belong to the same redeemed people. So sabi ni Paul in Philippians chapter 1 verse 15 to 17, some to be sure are preaching Christ even from envy and strife, but some also from goodwill. The latter do it out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. The former proclaim Christ out of selfish ambition, rather than from pure motives, thinking to cause me distress, or thinking to cause me affliction in my imprisonment. So nakita po ba natin yung contrast? Yung isang grupo ng mananampalatayang nagpapahayag ng mabuting balita ay sincere talaga. Mahal nila si Pablo, mahal nila ang Ebanghelyo at malinaw sa kanila na nakakulong si Paul hindi dahil may nagawa siyang kasalanan na nagdala sa kanya kung nasaan siya ngayon. Rather, alam nila na itinalaga ng Panginoon si Pablo na makulong to defend the gospel kahit na siya ay nasa kulungan at siya ay nakagapos. So isipin po natin, pareho silang nangangaral patungkol kay Kristo. Pero yung iba ay hangad lamang po ay makasakit sa kapwa nila, lingkod din ng Panginoon na si Pablo. Ultimately, hindi naman talaga po nila gusto na maipalaganap ang gospel, kaya sila nagpapahayag. Kundi ang gusto po nila ay gumante, magyabang, at maangat ang tingin sa kanila ng iba. So ginamit po ni Paul yung salitang photnos at eris, na sa Tagalog po ay inggit at alitan, envy and strife. And hindi po ito simpleng character flaw or attitude problem. Yung inggit po at alitan ay kabilang po sa mga kasalanan na bihirang mapag-usapan sa loob ng iglesia. Have we ever talked about envy? I doubt we have ever talked about envy. But who would dare to admit that he is envious? Or she is envious? No one would dare. So bihira pong mapag-usapan ang envy and strife sa loob po ng iglesia. At marahil dahil po, hindi ito laging lantad. Hindi ito kapansin-pansin. At hindi agad ito halata. Hindi po tulad ng ibang kasalanan na obvious. Obvious na obvious. Kapag masama ang ugali mo, obvious na masama ang ugali mo. Kapag magagalitin ka at mayabang ka, everyone will know that you are prideful and always angry. If ikaw ay nagsisinungaling, that will surely be exposed because magkakatahi po ang buhay natin bilang iglesia. Pero when it comes to envy and strife, hindi po ito agad nakikita. Ang inggit ay tahimik lang na nakatago sa puso ng isang makasalanang tao. At yung alitan po ay unti-unting nabubuo sa kalooban natin na parang minamarinate natin yung puso natin ng envy, ng strife. Na parang nagpapakulo ka ng tubig na unting-unting kumukulo up hanggang sa umabot to sa
boiling point niya. At minsan po wala namang ibang makakapansin na tayo po ay may envy sa ating puso. At maaaring meron mang makapansin na tayo ay envious, pero no one would also dare to confront us dahil baka mali naman yung inaakala ng isang taong ito. Pero tayo po, alam natin kung nandun yung envy sa puso natin. Alam natin kapag may inggit na sumusulpot sa puso natin. Kaya nga po yun yung panawagan at panalangin ko po, gaya ng pagsisimula ko kanina. Kailangan natin maging honest at kailangan natin i-examine ang ating puso para masabi talaga natin na meron bang pagkainggit, meron bang nabubuong pagkaalitan sa kapwa ko mananampalataya sa aking puso. Alam po natin kapag may kinikimkim tayong sama ng loob, tampo o tensyon sa kapwa natin sa iglesia. Ito po yung kasalanan na madaling itago, pero ang realidad ay sobrang destructive. Hindi lang po nito sinisira yung relasyon natin sa iba, binabasag nito yung fellowship natin bilang mananampalataya. So sa verses po na binasa natin, ang kahibahan po ay si Paul, alam niya that some are preaching Christ from envy and rivalry, wanting to afflict him in his imprisonment. So in the Bible, whenever the word envy and strife are mentioned by Paul, they are usually part of a list of the works of the flesh. These are not light and petty faults na pwede natin ipagsawalang bahala. But these are serious sins. So yung libro pong binabasa natin na hindi natuloy yung respectable sins, kasama po ito sa mga kasalanan na parang nire-respeto pa natin at minsan tiniisip na natin na katanggap-tanggap. But they are not struggles to brush off or to ignore. In Galatians chapter 5, sinabi po ni Paul na ang inggit at pag-aaway ay signs ng hindi lumalakad sa espiritu. Sa Romans 1, tanda raw po ito ng isang tiwaling pag-iisip. In 1 Timothy chapter 6, bunga daw ito ng spiritual pride. And in Titus chapter 3, ang sabi ni Paul, ganyan yung mga dating hindi pa Kristiyano. So para yan sa mga hindi Kristiyano, yung makaramdam ka ng pagkainggit at alitan sa kapwa mo mananampalataya. Para lang yan sa mga alipin ng inggit at kasamaan. So ibig sabihin po, destructive yung ganitong klaseng kalagayan ng puso. Hindi ito minor issue. Yun yung nakakatakot po dun. Just because na tayo lang yung nakakaalam ng kalagayan ng ating puso, kayang-kaya natin itong itago. Kayang-kaya natin itong alagaan. Kaya-kaya natin itong wag aminin at wag patayin. Because it's only in our hearts na tayo lamang po ang nakakaalam. Yung inggit po, hindi lang yung simpleng sasabihin mo na sana meron din ako nun. Ang totoo nun, when we say envy, ayaw mo na meron sila nun. That's how dangerous envy is. Yung strife po at yung alitan, hindi lang yung basta hindi kayo magkasundo ng asawa mo for a moment and then after a few hours, ay okay na po kayo ulit. Yung strife po, yung pagkagalit, yung may kompetisyon, yung may desire ka na ikaw yung manalo kahit na masira ang ibang tao. Patunayan mo na ikaw yung tama. Na yung ibang tao may pagkakamali at the expense of disrupting unity and peace among the people of God. Especially po sa community ng isang local church. So in the case of Paul, hindi lang po yun. Ang sabi ni Paul, the former proclaimed Christ out of selfish ambition, not sincerely, but thinking to afflict me in my imprisonment. Yung salitang think po dito, hindi lang to basta naisip mo lang and then maya-maya nakalimutan mo na. When Paul said thinking, the better translation sa panahon po siguro natin ngayon would be supposing or imagining how they can afflict Paul. Because they believe that they are hurting Paul. Sa Tagalog po, maganda rin yung pagkakasalin niya dahil ang sabi po doon ay hangad. Hangad nilang i-afflict si Pablo. And this captures this well. A deliberate desire na sirain ang isang tao. Their intentions were active, not accidental. This wasn't a casual jealousy na nagselos ka lang for a moment.
It was a premeditated malice. Minimeditate mo yung pagkainggit mo at yung pagkagalit mo sa isang tao and thinking ways on how to afflict him. Ganon katindi po ang envy and strife. Ganon katindi ang kasalanang ito. How much more kung aalagaan pa natin? How much more kung hahayaan lang natin sa puso natin? In other words, kung ilalagay po natin to sa mas malaking konteksto ng buhay ng mga tao, kung ilalagay po natin siguro sa panahon natin ngayon, hindi to yung pananakit sa pamamagitan ng kamay, kundi sa salitang alam nating tatama sa puso ng ibang tao. Minsan idadaan po natin sa pasaring, pero ang layunin natin ay manira. Minsan ay kunwari concern tayo sa isang tao, pero ang totoo na meron tayong pailalim na pagkainggit sa kanila. At kapag may inggit po tayo sa ating puso, darating ang panahon na gagawa at magsasalita ka ng mga bagay na ang layunin talaga ay pabaksakin ng ibang tao. So hearing all of those, hearing na ito yung nakikita ni Pablo, people preaching the gospel out of such desires, out of envy and strife. That seems to be a terrible and hopeless situation. Pero ito po yung nakakabilib. Na kahit mali ang motibo nila, si Kristo pa rin ang naipapahayag. Hindi man po kailan nakadepende ang kapangyarihan ng gospel sa galing o ganda ng pagkakadeliver ng isang preacher, ng isang mensahero ng Panginoon. Last time, nung nagkaroon po kami ng devotion with the Habok family, kasama sila Kuya Aloy, isa yun sa mga pinag-usapan namin, wag tayong titingin sa taong nagbibigay ng mensahe. I could be not here next week and the same gospel will be preached, and that same message will save the lost from the wrath of God and their sinfulness. It's never about us. It's never about the preachers. So we know that God is sovereign. Kaya niyang gamitin kahit pa po yung pinakamakasalanang puso ng tao para sa purpose niya. At yun ang nakakatakot. Nakabahagi ka sa purpose ng Panginoon pero hindi ka kasama sa naligtas. Kasama ka lang sa nagpahayag pero hindi ka kasama sa mga puso na naugatan ng mabuting balita. And it's a fearful thing, a dreadful thing to fall in the hands of a living God. Nakakatakot isipin po yun. Marahil isa po ito sa mga dahilan kung bakit po binahagi ni Paul itong balita na to. Pwede naman good news na lang, di ba? Na maganda na lang ibabalita na yung nangyari sa akin, what has happened to me, mas nakabuti pa nga at ginamit ng Panginoon to advance the gospel and that's it. Pero hindi po yun. Kuwinento pa ni Paul to na sa unang tingin po yung nakakapanglumo. Pero if we know Paul, alam po natin na hindi siya nagbibigay ng shallow comfort. Hindi rin siya mahilig na palumbutin yung katotohanan para lang hindi mabigatan ng ibang tao. Diretsa po magsalita si Paul. Hindi para takutin sila, kundi para turuan sila. Gusto niya ipakita sa kanila na kahit sa loob ng iglesia, may mga taong nangangaral kay Kristo pero ang motibo ay inggit at competition. Yun ang realidad. At kailangan pong malaman yun ng mga taga-Filipay. At kailangan din nating malaman. Hindi para po maging mapanghusga tayo sa mga kasama natin. Umawalan tayo ng pagtitiwala sa kanila. Kundi para hindi po tayo magulat at manghina kapag nangyari yun dahil dumadaan talaga yan sa iglesia. Pero higit pa po doon, may mas mahalagang gustong iparating si Pablo sa kanila. Na ang ebanghelyo ni Kristo ay nanatiling makapangyarihan para magligtas. Kahit pa ang nagdadala nito ay may maling puso. Bakit po? Kasi hindi kailanman talagang sa takapagsalita nang gagaling ang kapangyarihan ng mabuting balita. Ang kapangyarihan po ay nasa mensahe na ang tuon ay ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So even as we preach, we see so many churches, mega churches, people all over the Philippines going to that church wanting just to be pleased without even hearing the gospel at all. And now, we have local churches who are just small, maliliit at maaaring tapat sa ebanghelyo,
Pero ang problema naman, merong mga taong nangangaral pero mali ang motibo. Wala talaga po, church, ang exempted sa kasalanan. Kahit ang mga ngaral ay maaaring dumaan sa ganitong klaseng puso. Pero makikita rin po natin, isa pang dahilan kung bakit sinama ni Paul itong parte na to. Because later in Philippians chapter 2 verse 3, sinabi niya, do nothing from rivalry or selfish ambition, but in humility count others more significant than yourselves. So gusto po ni Paul na makita ng mga taga-Pilipa yung contrast. As if he's saying na huwag niyong tularan yung sa mga nasa chapter 1 verse 15 to 17 na nangangaral lang dahil sa pagkainggit at pagkakaroon ng alitan. Sa halip, ang sabi niya, mamuhay kayo ng may kababaang loob at pagpapakumbaba na ipinapakita ang puso mismo ni Kristo. So we know kung bakit ito sinama ni Pablo. Hindi lang para tukuyin ang problema ng iglesia. Sa halip, tinuturuan po tayo na makita ang mas maganda at nararapat na daan. Isang daan na kaparehas na tinahak ni Kristo. Isang layunin na basta hindi lang itama ang mali. Ang layunin ni Pablo ay dalhin ang iglesia sa kabanalan, sa pagkakaisa at sa wangis ni Kristo. But then again, mapapatanong talaga tayo, knowing that what we have heard, how serious envy and strife. And sometimes you can't help but ask, totoo ba talaga itong mga to? Paano naging Kristiyano itong mga to kung ganito sila kumilos, kung ganito yung nilalaman ng puso nila? And it's a valid question. No true follower of Jesus should seek to elevate themselves by tearing down others, acting out of envy, or putting on a show for praise. But Paul makes something very clear dito po sa kanyang letter. It is possible, again, to proclaim the gospel even with wrong motives. And this isn't just a theory. It happens even within the church. And how do we know? Because even Christ gave us a sobering warning in Matthew chapter 7 verses 22 to 23. Sabi ng Panginoong Jesucristo doon, Lord, did we not prophesy your name? And in your name drive out demons and perform many miracles? And he will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. So hindi lahat po ng nagsasalita tungkol kay Kristo ay tunay na sa Kanya. Hindi lahat ng ginagamit ang pangalan niya ay kilala niya. Pero teka, paano po natin masasabi na itong mga sinasabi ni Paul ay mga totoong Kristiyano? Dito sa Philippians 1:15 to 17, na hindi sila fake believers or hindi sila lobo na nagkukunwaring mga tupa. So again, going back to verse 15, sabi po din ni Paul, some to be sure are preaching Christ even from envy and strife. Sabi po doon, some. Ano po yung tinutukoy doon na some? Let's go back to the prior verse in verse 14. Sabi po doon, most of the brethren, having become confident in the Lord by my imprisonment, are more gracious to speak the word of God without fear. And he continues. Sinasabi niya, some of them. So, ibig sabihin po, marami talagang mas naging courageous sa pagpapahayag ng mabuting balita dahil sa nangyari kay Pablo, pero it becomes more clear na magkaiba nga lang talaga yung motibo. Yung iba ay nagpapahayag dahil sa pagmamahal, out of goodwill. Yung iba naman ay nakita yung nangyari kay Pablo, maging courageous nga sila, pero yung motibo nila ay pabaksakin si Pablo at ipakitang higit sila sa kanya. So, ibig sabihin po, iisa lang ang grupo na tinutukoy ni Pablo dito. Mga kapatid sa pananampalataya na mas maging matapang na nagsishare ng Word of God, ng Gospel, dahil nakulong siya. Kaya nung sinabi niya pong verse 15 na some also from goodwill, malinaw po na pareho pa rin yung grupo na tinutukoy niya. Mga kapwa mananampalataya. But again and again, the difference is the heart. Ang kaibahan po ay ang kalagayan ng puso. Yung iba ay ginagawa ito dahil sa inggit at kompetisyon.
Yung iba mula sa pagmamahal at sa tamang hangarin. Pero pareho ang gawain. Magkaiba nga lang ang dahilan. But nevertheless, God is sovereignly using even those who have wrong motives to advance the gospel to save the lost. Isn't that praiseworthy? Salamat sa Panginoon. We can be heartbroken. We had experienced that. May isang magpapahayag sa harap. Eventually, yung pinapahayag niya hindi totoo sa kanya. And that broke our hearts. Masakit sa kalooban. And we're hoping na sana muli natin silang makasama. Hoping na totoo na ang repentance nila. At sila talaga ay nagtitiwala kay Kristo. And it continues to break our heart kapag nakikita natin hindi. But we can still praise God. Because He continues to use even the wrong motives of those people. As long as Christ is exalted. So mga kapatid, we must remember, just because someone is a Christian doesn't mean the presence of sin is gone. The penalty of sin is paid, and the power of sin is broken. But the presence of sin still clings to our flesh. Kaya kahit Kristiyano pa po tayo, may kasalanan pa rin po tayong kailangang paglabanan. We cannot underestimate how sinful our hearts are. Hindi natin pwedeng basta-bastahin kung gaano kamakasalanan ang ating puso. Oo po, napatawad na tayo dahil kay Kristo. Oo, naging matuwid na tayo sa panangin ng Diyos dahil sa katuwiran ni Kristo. Pero may kasalanan pa rin pong natitira sa ating makalamang katawan na kailangan nating paglabanan. Andiyan pa rin yung temptation to be prideful, na magkaroon ng inggit, na magkaroon ng comparison, to compete to our brethren. That's how sinful our hearts are. Kaya patuloy na patuloy lamang tayong babalik sa biyaya ng Panginoon. Babalik tayo na ang Ebanghelyo ay kailangan maipahayag hindi sa ibang tao lamang, kundi unang-una sa ating sarili sa araw-araw. That's how important the gospel is. So mapapatanong din tayo, bakit sila magkakaganito kay Pablo? Who would dare na mainggit sa isang taong nakakulong? Sa isang taong for almost 2 years nakakadena at nakagapos? Who would dare na mainggit sa kanya? Pero pag nag-isipan po natin mabuti, si Paul nga naman ay isang bagong tao lang po sa Rome. Yung iba sa kanila ay malamang matagal na naglilingkod doon, tahimik at tapat, pero hindi ganun yung napapansin sa kanila ng tao. Tapos biglang dumating si Pablo, isang outsider, agad ay parang tinitingala na siya ng lahat, kahit na nakakulong siya at nakakadena. Matindi na agad yung reputasyon niya, at malalim yung pagkaunawa niya sa gospel. At hindi maitatanggi po na as an apostle, may bigat yung kanyang authority. At kahit nakakulong siya, lumalawak ang kanyang impluwensya dahil sa mabuting balita. And these people, looks like para sa kanila ang gospel ay a competition. Napagalingan mag-preach, palawakan ng impluwensya, palaliman ng nalalaman, na hindi sila masaya sa nangyayari sa ministry ni Paul dahil sila ay napag-iiwanan. Hindi sila nagagalak na ang gospel ay naya-advance, ang sa gayon ay maligtas ang mga naliligaw. You see how envy and strife steals joy. Ninanakawan tayo ng kagalakan dahil napupuno ang puso ng pagkainggit at pagkakaroon ng alitan sa kapwa. Yung pagkainggit po nila, yung pakipagkompetensyon po nila, yun ang naging dahilan para lalo silang mangaral. Hindi dahil sa pag-ibig po, hindi para itaas si Kristo, kundi dahil sa inggit, sa kompetisyon, at sa pansariling ambisyon. Nakakatakot pong isipin kung paanong pwede tayong dayain ng ating sariling puso. Nakagaya po nila, aasa tayo na meron tayong mas mahihigitan na iba na kasama sa iglesia. Gusto natin na hindi tayo mawawala sa eksena, na tayo lagi ang kapansin-pansin. Nakakatakot isipin kung paano ang puso natin ay maaari tayong dayain at hindi natin ito namamalayan.
Nainggit sila sa spiritual authority ni Paul, sa kanyang talino, sa kanyang pagmamahal ng iglesia sa kanya. At hindi ang kaluwalhatian ni Kristo ang nagdala sa kanila para ipahayag ang gospel, kundi na-distract sila sa prominence ni Paul na kahit si Pablo, hindi yan ang concern. Hindi concern ni Pablo na makilala siya. Hindi concern ni Paul na kilalanin at mahalin siya ng higit ng lahat ng tao. Ang mahalaga sa kanya ay si Kristo ang maipahayag. Na Christ is exalted. Pero itong mga taong to, probably mahilig silang makipagtalo, makipag-debate sa mga taong binabahaginan nila just to afflict Paul. Because we heard that in verse 17, thinking how they could afflict me in my imprisonment, sabi ni Pablo. Maaaring sinasabi nila, they would wrap their words with spirituality, sasabihin na, we are just standing for the truth. Pero sa totoo lamang po, hindi tungkol sa katotohanan, tungkol pa rin pala sa sarili nila. Kaya paulit-ulit pong pinapaalala sa atin ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo, iwasan po natin ang walang kwentang pagtatalo. Iwasan po natin ang taong mahilig sa alitan. Iwasan po natin ang debate na puro yabang lamang po ang bunga. Dahil hindi ito pagmamahal sa katotohanan. Ito'y kayabangan pa rin at pagkainggit sa kapwa na nakabalot sa pagiging relihiyosong pananalita. And that brings me to our reflection. That the gospel will not be stopped, but neither will our hearts remain hidden before God. Mahalaga po ang motibo. Hindi ko po alam kung paano nalaman ni Paul yung motibo ng mga nangangaral na yun na puno daw ng inggit at alitan. Maari pong hinayag sa kanya ng Holy Spirit because he is an apostle. Maaring narinig niya mismo sa kanila. Maaring may mga lalaking nangangaral ng ebanghelyo at narinig niya mismo na sinisiraan siya at ibinababa siya. Pero hindi para itaas si Kristo. Nakita niyang itong mga to'y nakikipagkompetensya sa akin. Para patunayan nilang mas magaling sila, na mas may dating sila, na mas karapat dapat silang kilalanin kaysa sa akin. Pero ito po yung nais kong sabihin sa atin. Hindi tayo si Pablo. Wala ni isa sa atin na katulad ni Pablo. Wala tayong divine insight. Wala tayong kakayahan na malaman o silipin ang puso ng bawat isa. Ikaw rin, hindi mo nakikita ang puso ko. Gaya ng hindi ko po alam anong nilalaman ng puso niyo. At yan ang nakakatakot. Pwede kang mangaral tungkol kay Kristo. Pwede kang umawit at magturo. Pwede kang tumayo sa likod ng pulpitong ito. Pwede kang manguna sa kids Sunday school. Pwede kang manguna sa Bible study. Pero pwede mong ikaw mismo ang nagpapahayag ng pinaka-importanting mensahe sa buong mundo. Pero ang puso mo pala ay puno ng pride, envy, self-glory at lihim na kasalanan na ikaw lamang ang nakakaalam. Na baka hinahangaan pa tayo ng tao. Baka tinitingala pa nila tayo. Pero tandaan po natin, nakaharap tayo sa isang banal na Diyos na hindi natin kayang lokohin. Diyos na tumitimbang ng ating puso at humahatol ng may ganap na katarungan. Pwede kang maupo sa loob ng iglesia, sa loob ng 1 taon, 5 taon, 10 taon, pwedeng dito ka na tumira. Pwedeng kabisado mo na ang gospel, pwedeng kayang-kaya mo nang ipaliwanag sa lahat ng guests dito, what is the gospel? Pwedeng kayang-kaya mong debatiin ang lahat. Pero totoo ba sa'yo ang mabuting balita? Nabago ba ang puso mo ng ebanghelyo? Tinabaan na ba ng ebanghelyo ang puso mong makasalanan? Dinurog na ba ng gospel ang pride at envy na meron ka? Pinatay na ba ng pagmamahal ni Kristo yung pagiging makasarili natin? Yumuko na ba tayo sa paanan ng krus ni Kristo? O baka naman po hanggang sa ngayon, hawak lang natin ang mga tamang salita. Pero ang puso natin, again, ay puno ng pride, envy, at strife. At ayaw natin magsisi. Mga kapatid, mga kaibigan, ito po ang napakabigat na katotohanan.
isang realidad na dalhin ang mensahe ng Ebanghelyo na buhay, pero maaaring ang kaluluwa mo ay mananatiling patay. So huwag po tayong makontento sa gospel na nasa bibig lamang po natin pero wala sa ating mga puso. Ang Diyos ay hindi madadaya. I always say this kahit sa amin ni Kyla. Over the past few months, what I have learned is really just to examine my heart. Many times, pagkatapos kong gumawa ng isang bagay, may masabi man ako, o meron man akong naisip, at alam ni Kyla yan, I would think na God is not maka. God help me to repent from this sinful heart. Tulungan niyo po akong na maghayag ng katotohanan totoo rin sa aking puso. Puso na nanginginig sa kanyang salita. Puso na nangangaral dahil binasag na ng biyaya ng Diyos. We are very much prone po at maramdaman na ang galing-galing ko, ang lupit ko, ang dami kong natutulungan, ang dami kong nagagawa sa church, hindi ko matigilan maisip ang aking sarili. Nakakahiya po kung ganyan ang laman ng ating puso. Na baka ang mensahe natin ay tungkol kay Kristo. Pero kung magiging tapat tayo, na minsan pala at madalas ay ang lahat ay umiikot pa rin sa ating sarili. Kaya tulungan nawa tayo ng Panginoon na maawa siya sa atin. Kung may ganyan tayong kaloob-loobang motibo sa ating puso na pwede natin ipangaral ang tungkol kay Kristo pero sa kaloob-looban natin, ang iniisip pa rin natin ay ang ating sarili. At hindi natin po kayang itago yan habang buhay. The Lord will expose what's hidden. He will cleanse His bride. And so, don't follow the example of those who, after learning a little doctrine, a bit of theology, and suddenly they think they're ready to be preachers, to go around correcting others, lecturing constantly, and yet never really examine their own hearts. So right doctrine with wrong motives is still dangerous, mga kapatid. Yes, your content may be accurate. But if your heart is filled with pride, rivalry, and self-exaltation, it is a loud warning that maybe the gospel has not taken root in you. Ang pangangaral po ng Ebanghelyo ay hindi para sa pansariling ambisyon. Hindi po ito sa mga naghahangad ng posisyon na someday, one day, sana maging elder at pastor ako sa church na ito. Para sa status. Hindi po ito para sa nangangaral sa tungkol sa sakripisyo ni Kristo pero namumuhay pa rin ang punong-puno ng sarili. Na nagsasalita tungkol sa pinakadakilang pag-ibig. Ang pag-ibig na binigay sa atin sa pamagitan ng kanyang anak na si Kristo. Pero ang totoo, ang sarili natin ay punong-puno ng pagmamahal pa rin sa sarili. Ang preaching po ay hindi para sa mga taong hindi marunong magmahal. Hindi ito para sa mga taong walang pag-ibig sa Diyos. Walang malasakit sa kapwa at punong-puno ng sariling hangarin. And again, verse 17, sinabi doon ni Pablo, nangangaral sila ng may maling motibo at gusto pa nilang dagdagan yung paghihirap ng kasama nila na mananampalataya. Isipin po niyo si Pablo na nakagapos na, nagdurusa para sa Ebanghelyo, pero para sa kanila hindi sapat yan. Dapat mas mahirapan ka. Dapat mas magdusa ka. Dapat mas idiin palalo sa kanya na he is not just changed, but I would rub the change to his face. Kaya yung salita pong afflict dito may bigat, friction and pressure, yung sinasadyang manakit ng kasama sa iglesia. Hindi aksidente, hindi simpleng hindi pagkakaintindihan, pero plinano na sugatan, na balaki na masaktan ang isang kasama sa iglesia with full awareness and intent. Kaya ito po yung paalala ko palagi sa atin, sa ating mga preachers, and even to men who will be standing here in front. Huwag po natin gamitin ang pulpito para gawin ang parehas na bagay na ginawa na itong mga taong ito. Huwag natin gawing sandata ang pangangaral para saktan ang ating kapwa mananampalataya. Dahil kapag umakyat po tayo sa pulpito, nadala yung pride at pagkatampo at paghihiganti na yan, wala tayong pagkakaiba sa mga nangangaral na to na may maling motibo.
Yung ginagamit ang Ebanghelyo, hindi para palakasin ang katawan ni Kristo, kundi para manalo sa sariling laban mo sa puso mo. Hindi para sa kaluwalhatian ni Kristo, kundi para pa rin pala sa sariling pangalan. And I would agree, and we would all agree na may mga panahon talaga kung kailangan natin ipahayag ang mga bagay na pinagdadaanan ng iglesia. Tama po yun. Tama talaga yun. We should not be questioning that dahil lokal na iglesia po tayo. Ang pag-uusama at ipapahayag dito yung mga bagay na kailangan natin marinig. At may mga pagkakataon na kailangan na i-correct sa pulpit instead of just confronting someone. Pero ang challenge po ay palaging nasa tagapangaral na dapat po natin siyasatin ang ating sariling puso. Ano ba ang nagtutulak sa atin para ipahayag ito sa iglesia? Nangangaral ba tayo para magpagaling o para manakit? Para magpatibay o para manira? Dahil ba sa pag-ibig o dahil sa inis at galit? Nagpapahayag ba tayo ng katotohanan o nagpaparada tayo ng ating sariling agenda? Again, the pulpit is not a platform for personal agenda. It is not a stage for our pride. Hindi ito battlefield ng ating sariling kalooban. Ito ay at pagtawag ng Panginoon hindi basta-basta. Matindi ang panawagan at accountability natin na tumatayo sa harap para magpahayag ng mabuting balita. So, ang bawat salita pong ating bibigkasin ay dapat nagmumula sa pusong hinambol na ng Diyos dahil sa puso. Nilinis ng biyaya ng Diyos at punong-puno po ng pag-ibig para sa mga taong iniligtas din ng ating Panginoon. So, ang gampanin po na ito, ang pagtawag na ipangaral si Kristo ay hindi para sa mga proud, kundi para sa mga pusong wasak dahil sa biyaya at pag-ibig ng Diyos. Para sa mga namatay na sa sarili at ngayon ay nabubuhay na lamang para ipakilala si Kristo. So, brethren and friends, ang panawagan ko sa inyo ay tumingin tayo sa krus. Tumingin tayo kay Kristo na hindi nagkasala kahit minsan. Siya mismo ang nagpakumbaba kahit siya mismo ang Diyos. Isang dalisay at walang dungis na kordero na inalay para sa ating kaligtasan. Pinili niyang kamuhian para tayo ay matawag na matuwid at mapatawad. Tumingin tayo kay Kristo. At makakalaya po tayo sa lahat ng pagkainggit, sa lahat ng kompetisyon, at sa lahat ng pagmamataas. At gaya ni Pablo, huwag nating tularan ang mga taong ito na nagpapahayag out of envy and strife, out of selfish ambition, thinking how to afflict others. I remember a song na obviously we're not gonna be singing in the church. Kinanta ng Casting Crowns. Sabi po doon, make it count, leave a mark, build a name for yourself. Dream your dreams, chase your heart above all else. Make a name the world remembers, but all an empty world can sell is empty dreams. I get lost in the light when I was up to me to make a name the world remembers. But Jesus is the only name to remember. And I don't want to leave a legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus. I've only got one life to live, and I'll let every second point to Him. Only Jesus. All the kingdoms built, all the trophies won will crumble into dust when it's said and done. Because all that really mattered, did I live the truth to the ones I love? Was my life the proof that there is only one whose name will last forever? And I don't want to leave a legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus. Yung kanta po na yun, sana parehas na malalim na pananabik ng ating puso. To preach Christ, to preach the gospel, die and be forgotten. It's all about Christ being exalted.
Panginoon, alisin niyo po yung bawat hibla ng pagmamahal natin sa sarili. Durugin niyo po ang bawat pagnanasas na makilala at mapansin at purihin ako ng kasama ko sa iglesia. Kunin mo po ang kahit na mabubuting bagay kung diyan lamang po ang magpapalakas ng pride at pangalan ko. Dahil wala akong pakialam, wala tayong pakialam kung paano tayo makikita at matatandaan ng tao. Makalimutan na nila tayo. Basta ang makilala ay si Kristo. Si Jesus lamang po ang matandaan. Siya lamang ang manatili. Si Kristo lamang po ang manatili sa puso natin. At yan nawa ang ating maging kagalakan. Yan nawa ang ating maging karangal. His glory is for our good. At kung ang puso po natin ay puno ng pagkaingit, competition, isa lang naman talaga po ang lunas dyan. Si Kristo lang ang meron tayo. Yun lamang po at hindi status, hindi galing at hindi success. We always have to go back to that one truth that we can hold on forever. That all that we have is the Lord Jesus Christ. So why would you pursue things that shall be destroyed at mawawalan? At hindi lang para sa iyo. Hindi sa lahat ng mga kasama natin sa iglesia na tinitingnan po natin. Wala rin meron sila kundi si Kristo. At bakit tayo maiinggit at magkakaroon ng pagsama ng loob sa kanila? Lahat ng tinatamasa nila, lahat ng kabutihang natanggap nila, lahat ng grasya sa buhay nila, galing kay Kristo. Lahat ay kay Kristo. So wala pong dahilan para magkaroon tayo ng pagkainggit. Walang dahilan para magkaroon ng puwang sa competition. Hindi tayo magkakalaban. Magkakasama po tayong tagapagmana ng mabubuting bagay dahil kay Kristo. Tayo ay tumanggap at hindi perform. Tayo pinagkalooban at hindi magkakariban. Tayong lahat ay magkakasamang mag-iisang yaman, si Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. So another reflection that we can see here is the church isn't immune to envy. It sometimes hides behind ministry. I know some would argue, and rightly so, that based on the context, that those who preach the gospel out of envy and rivalry and with selfish ambition were still Christians. And I'm not here to debate na hindi sila Kristiyano o Kristiyana sila. I'm not saying they were not, but that's not the concern right now, mga kapatid. Here's what I want to say to you. That kung sila man ay may envy and strife, and even if they were Christians, that doesn't automatically mean that you are a Christian if you have envy and strife sa puso mo. Just because someone else preached Christ with selfish motives and was still a believer, doesn't guarantee that you are, especially if your heart is ruled by pride, envy, and ambition. Ito po mismo ang dahilan kung bakit sobrang delikado ng pagkainggit at yung namumuong sama ng loob sa puso natin. Kung bakit kailangan natin to be brutally honest sa sarili natin, sa tuwing nararamdaman natin na parang may bahid yung puso natin ng envy and strife. Yung asawa na nakikipagkompetisyon sa nanay ng kanyang asawa or vice versa. Yung nalulungkot ka kapag nakikita mo yung iba na may kasama sa buhay. Pero ikaw, you feel na mag-isa ka. Yung anak mo na parang naiinis dahil feeling niya yung kapatid niya yung paborito ng magulang niya. Yung asawa mo na tinitingnan yung kasama sa church at mga kaibigan niya na kaagaw niya sa atensyon sa kanyang asawa. O kaya naman naiinis ka sa kasama mo sa iglesia dahil napapansin mo na siya yung mas magaling, siya na yung napapansin, siya na yung mas maraming nasasabi. Kadalasan po din tayo lang nakakaalam kung nandun yun sa puso natin. Dahil magaling yan magtago. Hindi katulad ng ibang kasalanan na halatang halata. Hindi lang invisible, pero masakit din at mabigat na pasado. Ninanakaw po ang ating kapayapaan, inihiwalay tayo sa bawat isa at pinapatigas po ang ating mga puso. Envy ang sumisira sa pagkakaisa ng iglesia. Pumipinsala sa ating fellowship. Mayroon po ko isang nabasang article ni Tim Challies. And he traces back the beginning of envy.
Sabi niya, nung pumasok daw yung inggit sa mundo, may 4 na tao. Si Adan, si Eva, at ang 2 anak nilang si Cain at si Abel. At naghandog si Abel, nag-alay ng kalugod-lugod sa Diyos, bunga po ng kanyang puso na talagang nais na sumamba sa Diyos at dahil sa pag-ibig niya sa Diyos. Ito naman si Cain, naghandog pero hindi tinanggap ng Diyos. Genesis 4, chapter 4, verse 5. The Lord had regard for Abel and his offering, but for Cain and his offering, he had no regard. So Cain was very angry and his face fell. Doon po pumasok ang inggit. Parang may bulong kay Cain na, kasalanan to ni Abel. Kung tinanggap siya ng Diyos, baka walang natitirang puwang para sa iyo kasi siya lang yung gusto ng Panginoon. He has all the advantages at wala nang natira sa iyo. Ganyan po ang nadadala ng inggit sa puso at isipan ng tao. We feel that the correction na binibigay sa atin ng Panginoon is a rejection. Yung blessing ni Abel na naramdaman niya na personal attack sa kanya. At doon simula ang inggit sa puso. Ganyan po ang landasin natin kung tayo mananatili sa inggit at strife. Hindi maliit lang, lumalakit, kumakalat yan. At hanggat sa hindi natin inaamin at hindi natin inilalantad at hindi natin ipinapato sa krus, ahantong na yan ang sisira sa atin. Because envy is simply the sorrow over another's good, not because they've done wrong to us, but simply because their good seems to outshine ours. Grabe, think about envy. Wala namang ginawa sa iyo yung tao. It's just that yung nararanasan yung pagpapala outshines yours. Yung mga bagay na mahalaga sa iyo at gustong-gusto mo, mas nahihigitan ka nila. That's envy. Thinking na tayo yung karapat-dapat. Thinking na tayo yung naghihirap sa lahat ng yan. Na tayo dapat yung pinapansin. Kaya kailangan po natin seryosohin na walang pride na mamuok sa ating puso. Walang inggit na matira po sa ating puso. Wag po natin nahayaan. We have to realize na hindi tayo ang bida. Hindi tayo ang pinaka-impressive. Hindi tayo ang nasa taas na namumuhay sa pride. Wag po. Sa halip, pakumbaba tayo at magmahal ng totoo. Let's not think about na, gusto ko rin yan, Lord, bakit sa kanya? Bakit hindi sa akin? Bakit sila, may ganito ako wala? Bakit sila ganito ang nangyayari sa buhay nila? Ako hindi. We question the providence of God. Tinitingnan natin ang blessing ng iba, dapat sa atin. Nakakalimutan po natin again, that all of Christianity is by the grace of God. Na lahat ng meron po tayo ay biyaya ng Diyos at hindi galing sa atin. Tinuturuan po tayo ng Ebanghelyo na si Kristo ay sapat at higit pa. Not the other way around na ang Panginoon plus the gifts ng iba. Ang Panginoon o ang success sa buhay. O ang Panginoon o ang relasyon. O ang Panginoon at ang platform. Pero ang totoo, ang hanap talaga ng puso natin ay hindi katwiran pala kung ganyan, kundi recognition, kundi yung nais natin mapansin, yung maramdaman na importante tayo, at nagpapakita talaga na hindi pa rin pala buo ang tiwala natin sa kasapatan o sufficiency ni Kristo. Huwag po natin isipin na ang inggit ay harmless, namumungay ng mali siya. You would destroy other people, sisirain ang relasyon, maghihiwa-hiwalay po tayo kagaya ng maraming nangyayari sa maraming iglesia, pahihinain ng iglesia dahil lamang po sa pagkainggit at strife sa puso. Again, ang tanging lunas ay bumalik tayo sa krus ng Kalbaryo. Doon natin maalala ng lahat ng meron tayo, lahat ng inaasahan natin, lahat ng pagkatao natin ay dahil sa biyaya ng Diyos. At hindi sa atin. Na hindi dahil sa ginawa natin, kundi dahil kay Kristo. Kay Kristo lang. Kapag nakita po natin yung ganda at kasapatan ni Christ, nawawala lahat ng pagkainggit at strife sa ating puso. Dahil habang minamahal, lalo nating minamahal si Kristo,
lalo pong nawawala ang lahat ng masamang hangarin ng ating puso. So again, this is the challenge to us. Are the questions that we should be lingering on, thinking about. Are we secretly competing with others in the church? Are we threatened when others succeed in life or in ministry? Because the most dangerous rivalries are not outside the church, but within. Paul was not dealing with heretics in the book of Philippians. He was dealing with his co-laborers who had envious hearts. Nagkwentuhan po kami ni Pastor last week na palaisipan sa akin, pero yun talaga ang katotohanan. How would people would promote themselves just to become influential sa isang lokal na iglesia na 20 o 30 lamang po ang membro? What benefit do we get na maging kilala ka o maging influential ka sa isang iglesia na iilan lamang ang membro? Pero ganyan ang nangyayari sa maraming iglesia. Ganyan kalala ang kasalanan ng ating mga puso. Sabi ko nga kay Pastor, buti na nga lang po kung yung members natin dito ay presidente ng iba't ibang bansa. Medyo katanggap-tanggap pa because these are influential people. But sino ba naman tayo, di ba? Why would we seek yung prominence sa loob ng iglesia? So ano pong kasagutan sa inggit at strife? Think about this. Ang Diyos sa kanyang kabutihan ay binigyan tayo ng napakaraming pagpapala. Mas marami pa kaysa sa ating may isip. Pero ang problema ay dati po tayong nabubulag. Kasi masyado tayong abala sa kakatingin sa meron ng ibang tao. Imbis na tumutok tayo po sa kung ano ang binigay ng Diyos sa atin, ay nakatutok tayo sa kung anong kulang. So punuin po natin ang puso natin ng pasasalamat. I-celebrate natin ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. At hindi lang yun. Matuto po tayong magalak sa pagpapala ng Diyos sa ibang tao. Lalo na if it is for the gospel advancement. I-celebrate po natin ang regalong natanggap ng kasama natin, the gift that God has given them. Yan ay kabutihan ng Diyos sa kanila. I-celebrate po natin kung ano ang ginagawang mabuti ng Diyos sa buhay ng ibang tao. At ipagpasalamat po natin. And whenever we feel envy or strife, pray about those people, that God would bless them even more. That God would be so gracious and merciful sa kanila. That Christ may be exalted sa buhay nila. That's the remedy to an envious and strife-filled heart. So another reflection, another point that we can see here. And I'll borrow the words of John Piper, the indestructible joy. In verse 17, sabi po dun, the former proclaimed Christ out of selfish ambition, not sincerely, but thinking to afflict me in my imprisonment. What then? Only that in every way, whether in pretense or in joy, Christ is proclaimed, and in that I rejoice. Sa Philippians 1 po, hinarap ni Pablo yung realidad na mahirap tanggapin na meron talagang kapwa mananampalataya po na nangangaral tungkol kay Kristo pero mali ang motibo. Nangangaral sila dahil nga sa envy and competition. Pero ang nakakagulat po dito is kung paano yung pagtugon ni Pablo. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Ang tugon niya ay kagalakan. In this I rejoice, sabi niya. And bakit? Because Christ is exalted. Para kay Pablo, sapat na dahilan na yun para si Kristo sapat na dahilan na yun para siya magalak na si Kristo ay maparangalan. Sabi niya in verse 18, what then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in that I rejoice. Pero kung kukumpara po natin yung tono niya in Galatians chapter 1 verse 6 to 9, sabi doon, hindi niya sinabi na problema daw ay motibo, hindi niya sinabi doon na okay lang yan. Hindi. Ang sabi niya sa Galatians chapter 1 verse 6 is hindi po pwedeng may ibang mensaheng may papahayag. Hindi po pwede na may nagtuturo ng ibang gospel na dinadagdagan ng ebanghelyo, ng gawa o ng pagtutuli o ng kung ano man. Sa ganun, hindi nagagalak si Pablo. Hindi siya natatahimik. Sabi niya doon in Galatians chapter 1 verse 6, even if we or an angel from heaven
should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. So ngayon, malinaw po sa atin na iba yung tugon ni Pablo doon. Pero sa Philippians, it's like Paul is saying, kaya kong tiisin lahat ng maling paratang at lahat ng pagpapahirap sa akin. Kaya kong tiisin na makita na sila may maling motibo as long as Christ is exalted. Pero if the gospel that they are preaching is different, hindi pa pwede yun. Kasi malinaw po kay Pablo, may malinaw na hangganan po sa pagitan ng pagkainggit, ng strife, at sa maling ebanghelyo. Mas katanggap-tanggap pa po ang maling motibo kaysa sa maling ebanghelyo. So mahalaga pong usapin ang motibo, pero mas mahalaga kung anong nilalaman ng mensahe ng ebanghelyo na ating pong pinapahayag. Pwede po tayong mangaral ng tamang ebanghelyo pero mali ang puso. Alam na natin yan. At magagalak pa rin tayo doon. At pagkakatiwala natin, waiting upon the Lord, that time will come na itong taong to God will expose his hearts and that he will repent from his sins. Pero kapag mali na po ang ebanghelyong ipinapangaral patungkol kay Kristo, we say the same words. Let him be accursed. Because the gospel is so precious. This is the power of God that brings salvation to the lost. How dare we na baguhin ang mabuting balita? Dahil ito po ang tanging daan sa kaligtasan. So nakakabilib po kung paano si Paul ay hindi siya tungkol sa reputasyon niya o sa authority na meron siya o kahit nga sa kalayaan niya. Ang tanging natitira sa kanyang puso ay that Christ will be honored in my body, whether my life or my death. To live is for Christ and to die is gain. Yun ang pinagmumulan ng kanyang kagalakan. Hindi yung respeto ng tao, hindi yung comfort, hindi yung pagkapanalo, hindi yung makalaya siya sa kulungan, kundi si Kristo at si Kristo lang talaga. So, ayun po yung parehas na tanong sa atin sa umagang ito. Ano ang kagalakan ng ating puso? Kapag nawala ang lahat ng comfort, ng platform, ng papuri, ng tagumpay, at lahat ng nagagawa natin sa iglesia, at hubaran tayo sa lahat ng magagandang bagay na pinagpapasalamat natin, ang matitira ba ay kagalakan dahil kay Kristo? Ayan ba ang matitira sa atin o hindi pa rin natin kayang bitawan kasi yan ang ating pinakaminamahal? Ang saya ba natin ay nakaugat sa pagtaas kay Kristo, hindi sa pagtaas ng ating sarili? Ang saya ba natin po ay nakadepende sa pinapansin tayo o si Kristo ang makilala at hindi tayo? Kaya huwag po nawang matinag ang ating kagalakan. Huwag nating hayaan na nakawin sa atin ang kagalakan ng ito dahil sa sariling puso mismo po natin inilalagay ang affection na dapat meron tayo. So there is no better way po to end this preaching but by the preaching of the gospel that brings salvation to the lost and that also gives joy to the believers. Ang ebanghelyo po ay hindi tungkol sa health, wealth, and happiness, kapalit ng pananampalataya o yung pagbibigay natin. Hindi namatay si Kristo sa krus para gawing komportable po ang ating buhay. Ang pinakamatinding problema ng tao ay hindi kahirapan, hindi kabiguan, hindi karamdaman, hindi yung mababang self-esteem, kundi kasalanan. Ang ebanghelyo po ay hindi tungkol sa pagiging mabait o pagiging mabuting tao na wala naman tayong pinapatay o wala naman tayong tatapakang tao na meron naman tayong mabuting asal na nagpa-practice naman tayo ng pagiging relihiyoso. Hindi ito patungkol sa nag-church naman ako, nagdadasal naman ako, nagbabasa naman ako ng Bible. Hindi rin po ito tungkol sa wala naman tayong ginagawang masama. Hindi yan ang ebanghelyo. Dahil ang standard ng Diyos ay perfection. James chapter 2 verse 10, kahit masunod mo ang buong batas pero bumagsak ka sa isa, guilty pa rin tayo sa lahat. So wala talaga tayong maiharap sa Diyos. Kaya ang pinakamatinding problema po natin ay kasalanan at haharap tayo sa matuwid na Diyos at tayo ay kanyang hahatulan. Ang ebanghelyo po ay hindi yung basta umulit ka ng isang prayer of acceptance at tinanggap ko si Kristo sa aking puso
at Christian ka na. Kahit walang tunay na pagsisisi, kahit walang tunay na pagbabago, kahit walang tunay na pagtitiwala at pagpapasakop kay Kristo. Wala sa kahit na anong bahagi ng Bible na sinasabi na tanggapin mo si Kristo sa puso mo, maliban po sa maling pagkakagamit ng Revelation 3:20 na pinauso way back in 90s and 80s. Na para lang ang gospel ay maging magaan sa tao at maging katanggap-tanggap kahit na sila'y mamuhay sa kasalanan, kahit na hindi sila magtiwala kay Kristo, kahit hindi sila mamuhay para sa pagsamba sa Diyos. Basta that day, tinanggap mo si Kristo, save ka na. That is not the gospel. Nowhere in the New Testament scripture you would see Christ Jesus and even the apostle telling the people, accept me in your heart. Nowhere. That is not the gospel. At hindi rin po yan nakabase sa ating personal experience, sa feelings, sa panaginip, sa speaking of tongues na naiiyak tayo o natutumba tayo and then we say that we are Christians. Ang ebanghelyo po ay nakaugat sa katotohanan na si Kristo ay nakakatawang tao, namatay at muling nabuhay at yan ay inahayag sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. It's not about our emotion. Not all the time we feel the presence of God, but all the time we know the truth of the gospel kung talagang po tayo nagtitiwala sa Panginoon. Hindi po namatay si Kristo para matupad ang ating pangarap, o mapataas ang ating self-worth, o para gumaan po ang ating pakiramdam. Lahat yan ay peking bersyon ng gospel. Hindi yan ang mensaheng dinala ni Kristo dito. Dahil lahat ng yan ay pinapalitan ang bigat ng kasalanan. Binabaliwala ang kabanalan ng Diyos at inaalis po yung panawagan na totoong magsisi ka sa kasalanan mo. Sa halip nagiging sentro ang lahat sa tao. At tinatrato ang biyaya hindi bilang isang regalo, kundi karapatan ng tao na nasa sa akin kung tatanggapin ko ang Diyos bilang Panginoon. Even if we don't accept God as our Lord and Savior, Christ is still the Savior and God will still be God. The question is whether we repented from our sins and trusted in the Lord Jesus Christ. Again, going back to first in Galatians chapter 1, sabi ni Pablo, kung may mga ngaral sa inyo ng ebanghelyo, sumpain siya. Dahil ang gospel ay hindi nagsisimula sa tao. Nagsisimula ito sa Panginoon. Ang Diyos ay banal, makatarungan at makapangyarihan at perpekto. At ginawa niya ang lahat para sa ang kaluwalhatihan. Kasama na ang tao na narinig natin kanina kay Charles. Para siya po ay luwalhatiin at tamasahin magpakailanman. Pero ang tao ay nagkasala. Pinangalak tayong makasalanan. Dead in our own trespasses. At nasa ilalim po tayo ng paghatol ng Diyos. At wala po tayong kakayahang iligtas ang ating sarili. Yan ang pinakamatinding problema natin. Paano maliligtas ang makasalanan mula sa matuwid na galit ng ating Panginoon? At ang sagot ay si Kristo. Kinailangan magbayad para sa hustisya, nang sa gayon ay makamtam ang hustisya. At nangyari yon sa krus. Si Kristo ang tunay na Diyos at tunay na nagkatawang tao, namuhay ng walang pagkakasala, namatay kapalit ng ating kasalanan, at muling nabuhay sa ikatlong araw. Hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa o religious efforts o sa pagdarasal o dahil lang naging bahagi ka ng church. None of those would save you. Naliligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos lamang, sa pananampalataya kay Kristo. At ang pananampalatayang yon ay regalo din ng Diyos sa atin. Hindi tayo ang nagmanufacture nun. At dahil kay Kristo, kung tayo ay tunay po, nagtitiwala sa Kanya na siya lamang ang daan sa kaligtasan, ang Kanyang katuwiran ay itinuring na sa atin, hindi dahil sa ating merit, kundi dahil sa Kanyang perpektong pagsunod at sakripisyo. Ngayon ito ang katotohanan. This is also confronts na bakit that one-time decision of accepting the Lord Jesus Christ is not the gospel. Dahil kung walang tunay na pagbabago sa iyong buhay, baka hindi mo talaga nakilala si Kristo. Dahil ang biyaya ng Diyos na nagdala ng pananampalataya sa atin para sa ating kaligtasan, parehas na biyayang gagamitin ng Diyos para mabago ang ating buhay at patuloy na mag-persevere hanggang sa kahuli-hulihan, na mamuhay sa kabanalan, mamuhay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos.
Hindi tayo po naligtas sa mabuting gawa. Pero dapat mamunga sa mabuting gawa ang ating pagiging pagtitiwala sa Panginoon. So ayan po ang gospel. Kaya ipangaral po natin ang totoong gospel that salvation is by grace alone, in faith alone, according to the scripture alone, in Christ alone, for the glory of God alone. And that is the only gospel wherein Christ is exalted. That is the only gospel that should bring us joy in our hearts. So mabiyaya po ang Panginoon sa atin sa umagang ito na tinutulungan niya tayong suriin ang ating mga puso. And ultimately, we are blessed because the true gospel is preached to us. The gospel that brings salvation para sa mga naliligaw. Nawa, baguhin ng Espiritu ang ating puso. Buhayin tayo sa ating pagiging patay sa kasalanan dahil lahat tayo mamamatay. We don't know. Maaring bukas, maaring sa susunod na buwan, maaring sa 6 months. And many Christians, preachers have cheated us by preaching a different gospel. But go back to the true gospel. Ito lamang po yung tunay na mensaheng makapagliligtas sa atin. Bigyan nawa tayo ng kababaan loob ng Diyos. Natanggapin na maaaring all that we knew about the gospel ay hindi pala totoo. Hindi pala yun ang totoong gospel. Kulang pala yun. Hindi pala yun tungkol kay Kristo. Pero nawa, ang panawagan sa atin ngayon ay magsisi tayo sa kasalanan natin at magtiwala tayo kay Kristo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po muli sa araw na ito. Lahat ay nangyayari sa inyong probidensya. Salamat, Panginoon, dahil probidensya nyo na may mga taong nakakaupo dito. Kayo ang nagdadala sa amin dito. Hindi man namin plinano, hindi man namin naisipan, pero kayo ang siya nagdadala sa amin dito para mapakinggan ang tunay na mensahe ng mabuting balita. Dahil lahat kami ihaharap sa inyo. Natawa, makita namin na ano ba ang tunay na ebanghelyo. Tulungan niyo kami magsisi sa aming mga kasalanan at magtiwala kay Kristo lamang. At tulungan niyo rin kami, Panginoon, na malinis ang aming mga puso mula sa maling motibo. Sa puso, Panginoon, na hindi kalugod-lugod sa inyo. Maaring ang mga tao ay hindi nila malalaman ang nilalaman naming aming puso. Pero surely we will be held accountable sa inyo. Kaya tulungan niyo kaming masuri ang aming mga puso. Nawa matanggap nila namin ang mensahe ng ito ng may pagmamahal, hindi para to cause affliction to anyone. Even I, Panginoon, nawa naipahayag ko to not to cause affliction sa kahit na sino. But really, marinig lang talaga namin ang tunay na mensahe ng pag-asa, ang mensahe ng kaligtasan. Si Kristo na siyang namatay at muling nabuhay para sa aming kaligtasan. Salamat po sa umagang ito. May our heart rejoice only because of the gospel. In Jesus' name we pray. Amen.
Mapalad po tayo na ang gospel ay paulit-ulit po natin napapakinggan. Hindi lang basta natin napapakinggan, pero naaawit pa natin ang gospel. And that fits the title of the hymn that we will be singing. Come behold the wondrous mystery. The gospel is a mystery sa atin noon. Hindi natin alam ang lahat ng ito. Pero God is so gracious to us na even though hindi tayo ang umahanap sa Kanya, siya ang umahanap sa atin at siya ang umaabot sa atin para sa ating kaligtasan. Kaya karapat-dapat lang po na awitin natin ang Ebanghelyo sa pamagitan ng hymn na to ng may kagalakan sa ating mga puso. Awitin po natin ng Come Behold the Wondrous Mystery. Behold the wondrous mystery in the dawning of the King. The team of heaven's praises, growing faith and eternity. In the longing in our darkness, now the light of life has sprung. Look to Christ who condescended, took on flesh to ransom us. Come behold the wondrous mystery, the Son of Man. Living in His suffering, never takes the stain of sin. See the true and better Adam, see the help of man, as the great and sure fulfillment of the Lord in Him we stand. Behold the wondrous mystery, Christ the Lord of wonder dream. In the stead of ruined sinners, hangs the Lamb in victory. See the price of our redemption, see the Father's plan unfold. Bring many sons to glory, grace and measure, love untold. Behold the wondrous mystery, slain by death, the God of life. No great good staying, praise the Lord, He is alive. What a foretaste of deliverance, how unwavering our hope, directed as we live. Tayo po nung tayo. Foretaste of deliverance, how unwavering our hope, Christ in power resurrected, as we will be when He comes. Let us close in prayer. Aming Panginoon, kung talagang kami po ay nakita namin kung gaano kaganda si Kristo, kanyang ginawa para sa amin, ano ba naman kami? Kami po ay mababa, kami po ay kasalanan, kami po ay nangangailangan ng kaligtasan at kapatawaran. Kaya ano po ang lugar ng pagmamayabang, pagmamapuri sa mga sarili? Sa lahat po namin ginagawa, ano po aming obligasyon, ang papel sa buhay, ano po ay asawa, gulang, anak, kapatid,
kasama sa iglesia, mga mag-aaral, gumagawa po sa mga trabaho, ano po ang pong tungkulin sa aming buhay. Nawa ay suriin namin ang mga puso na nakatuon lamang ito sa pag-appreciate ng inyong biyaya sa araw-araw ng buhay namin habang nag-aabay kami aming totoong tahanan. At lalo na, Panginoon, sa mga ngaran na napakapangit na kami po ay gamitin namin ang pangalan ni Kristo para sa aming mga sarili. Para bang itinataas pa namin aming sarili sa pangalan ni Kristo. Para bang ang pangalan namin na masigit pa. Na ginagamit pa namin ang Ebanghelyo, ang pangangaral upang ibaba lamang ibang tao. And in effect, Lord, binababa din namin ang inyong kalawalatian. Na nakakatakot isipin, O Diyos. Ngunit ganyan po kami. Hindi po namin ipamahal ay may kakaila sa mga puso't isipan namin. Nandun pa rin, O Diyos, ang bahid ng kasalanan at pagiging makasarian at mayabang ginagamit pa ang pangangaral ng Ebanghelyo para sa sarili kapakanan at para ibaba lamang ang aming kapwa. Pero O Diyos ay maging mapagpasalamat kami na alam nyo ang mga ugali namin. Alam nyo ang kabulukan ng mga puso namin. Kaya binigyan nyo sa amin yung warning na ito sa pamagitan ng Apostol Pablo. Dahil alam nyo kung gaano kapangit ang mga puso namin na kahit kami po ay mananampalataya na ano pa rin ang pangangailangan ng ibang kami hugas na tinisip sa mga kasalanan na pinita sa aming mga puso. Kaya salamat po sa inyo, Diyos, napaalala sa amin kanina. Salamat po Diyos sa pagpapaalala that everything is true about your glory. It's never about us. And yet, Lord, you have given us salvation in Christ for us to see, preach the gospel, partake of what really matters, and that is your glory forever. Sinasali mo kami, Panginoon, sa mga kaluluwa. Iyan magpakailanman, and that we rejoice. We rejoice, wait for your glory forever, as the Lord Jesus Christ, and the Lord Jesus. Nagtitiwala kami, Panginoon, na sa mga bagay kong aming narinig, ay patuloy kaming kukomprontahin sa aming mga pagiging mga sala. Sa aming pagkahilig, nila sa aming mga sarili, sa aming bagay kong aming ginagawa, lalo na sa aming pagkilos para sa aming iglesia. Nawa ko doon sa Kristo lang may taas, siya lang may tanghal. It's never about us, and we always decrease, and may Christ only ever increase, now and forever. Salamat po sa inyo, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Umabot pa ng morning. Let's have a 5-minute break bago po dumating po bago pa tayo dumako sa ating Sunday school.